Good afternoon, blessed people. At ang topic ng pastor ko kahapon is unseen enemy. Dito sa Ephesians 6 verse 12, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty power in this dark world, and against evil spirit in the heavenly places. This is our flesh and blood. Ito ang ating flesh at may dugo tayo dito. So, we are not fighting against flesh and blood. So, hindi natin kalaban ang mga tao. Ang kalaban natin is ang mga evil, mga devil, si Satan na nasa likod ng mga tao na yun. At paano natin sila malalabanan? Through the Word of God, through confession. Kaya dito sa John 10:10, He thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have enjoy life and have it abundance. Si Satan, ang kinukuha niya is to steal, kill, and destroy. Alam mo kung anong ini-steal niya? Yung word of God sa puso mo. Kung ikaw ay bagong believer, syempre, gusto mo magbasa ng Bible. Marami siyang gagawin sa yung mga magpapadala yan ng mga tao niya para yung ma-disalign ka, yung para yung focus mo mawala sa Diyos. Ganyan siya. Kaya alam mo, pag lumalapit siya sa akin, lalo ko siyang iniinis, lalo ko nagbabasa ng Word of God. Kasi alam mo, pag ikaw pala ay believer na, mas malakas yung atake sa'yo ng enemy. But sinabi sa Word of Diyos, if God is for you, who can be against you? So wala nang power si Satan sa buhay mo. Kaya nga dito sa Colossians 2:15 sa NLT, in this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them, by His victory over them on the cross. Sa pamagitan sa kanyang kamatayan sa cross, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Nung nabuhay ang Panginoong Jesucristo, bumaba siya, kinuha niya kay Satan ang kapangyarihan ng kinuha niya dahil nga nagkamali ang first Adam. So meron tayong sinful nature. So wag mong i-condemn ang sarili mo na makasalanan ka. Ang dapat mong gawin, lumapit ka sa magpapalinis sa'yo. Wherein ang Panginoong Jesucristo, siya ang magpapalinis tayo that we are the righteousness of God in Christ. If you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, magiging bagong nilalang ka. Therefore, if anyone be in Christ, is new creation. All things pass away, behold, all things are become new. Ang susunod na mangyayari is magre-renew ka ng mind. Don't conform with the pattern of this world. Be transformed by renewing of your mind. Ang renewing sa Greek word is metanoia. Ang pagpapalit ng mind. Ang pagbabago ng isip. Dahil nga dating linalang ka, may mga condemnation ka, may mga fear ka, may mga rejection ka, may mga disobedience ka sa mga leader mo, may mga disobedience ka sa mga magulang mo. Kailangan mapalitan ang isip mo ng Word of God para magkaroon ka ng renew mind. At kung may renewing of mind ka na, puro Word of God na ang sinasabi mo. You are created by the image of God. At kung created ka by the image of God, ikaw ay anak ng Diyos at ginagawa mo ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa iyo. Dahil ang si Satan, wala na siyang karapatan sa pamilya mo dahil wala na siyang kapangyarihan. Kaya dito sa Hebrew 2 verse 14, is as much then as the children have partaken of flesh and blood, He Himself likewise share in the same, that through death He may destroy him who had the power of death, that is the devil. Kaya yamang nakikibahagi ang mga anak sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid, yan ang dyablo. Nagkaroon ng kamatayan dahil sa dyablo. Kaya ang kabayaran ng kamatayan ay ang pagkamatay ng Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya ang buhay niya para sa ating lahat na makasalanan. So lahat ng ating kasalanan ay ibinayaran na ng Panginoong Jesucristo. So tayong mga Christian ay malaya na. Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Hindi. Lahat ng tatanggapin ang Panginoong Jesucristo. Nagpunta dito ang Panginoong Jesucristo para bayaran ang kasalanan mo at tinanggap mo siya at naniwala ka sa Kanya, ikaw ay magiging anak ng Diyos. So wala nang kapangyarihan si Satan sa'yo anytime. If you submit to God, the devil will flee. Tatakbo ang devil sa'yo kung magsasubmit ka sa Panginoong Jesucristo. Kasi hindi ka pwedeng
paalis ng devil, ni Satan, paalisin mo siya, tapos ikaw may kasalanan ka. Tatawanan ka lang yan. Kasi may kasalanan ka tinatago. Pero if you submit to God, nakasubmit ka and everyday you repent, mapapalayas mo si Satan sa buhay mo dahil illegal siya sa buhay mo, wala na siyang magagawa sa buhay mo, ineffective na siya, impotent na siya, at powerless na siya sa buhay mo. Kaya kailangan, the power in life and death is nasa tongue. Gagamitin mo ang tongue mo para mag-confess. For example, dahil bagong nilalang ka na, dito sa Romans 6 verse 14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. Araw-arawin mo yan, everyday, i-confess mo yan. Pag kinonfess mo yan na i-confess, mabubuhay yan, papasok yan sa puso mo. Dahil kinoconfess mo siya, nadidinig yan ng tenga mo. Ang faith is nanggagaling by hearing of word of God. Kaya mas tataas ang faith mo, mas maniniwala ka sa Panginoong Jesucristo kung everyday kang magko-confess. Whatever na kino-confess ng bibig mo ay mangyayari. Kasi the power in life and death is nasa tongue. Bakit ba tayo na-create? Kinreate tayo by word. Magkaroon sa Genesis. So, gusto mong mag-move ang buhay mo ngayon. Speak positively sa buhay mo. Speak victoriously sa buhay mo. Sabihin mo sa sarili mo everyday, mag-confess ka that you are blessed, prosperous, redeemed, forgiven, talented, created, confident, secure, disciplined, focused, prepared, qualified, motivated, valuable, free, determined, equipped, empowered, anointed, accepted, and approved. Dahil yun ang sinasabi sa Bible. At ine-encourage ko kayo magbasa ng Bible dahil malalabanan mo lang ang mga negative spirit dito sa earth kung meron kang knowledge. Kaya ang Panginoong Jesucristo sinabi niya, my people perish because of lack of knowledge. So kailangan tayong mag-aral ng Word of God, kailangan tayong mag-submit sa Panginoong Jesucristo, kailangan mag-renew tayo, kailangan mag-repent tayo, at kailangan tanggapin natin ng buong puso ang Panginoong Jesucristo. Dahil ang puso mo ay para lang sa Panginoong Jesucristo. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Thank you everyone. God bless.